talagang ano rin po kami, baka hindi nyo rin kami imbitahin sa business, di ba? I-share ko lang po to sa inyo kaya huwag po kayo mamimili. And bakit po importante ang prospect as you go? Pakitype nga po, sino po dito ang nag-invite sa inyo ay hindi nyo kakilala? Can you type me kung ang nagpasok sa inyo sa business, hindi nyo kilala? Gusto ko lang makita. Wow, ang dami. Alam nyo po ba mga mentors, ako din, kami din, nung best friend ko, ay produkto ng strangers. Baka lang po hindi nyo alam, no? Alam nyo po ba si Press AM ay na ano lang po, na-approach yung best friend ko somewhere dyan sa may Ortigas. And that time, yung best friend ko po ay nakitulog sa amin. So, produkto po kami ng strangers. Hindi po namin talaga kilala nung umpisa yung nagpasok po sa amin sa ganito. Grabe no? Kaya po, prospect as you go. You will never know. Baka mamaya mukhang bata lang yan nasa katabi mo sa jeep, katabi mo sa bus. O 'di ba? O kaya classmate mo, parang alam mo 'yun, yung itsura parang hindi aasenso, 'di ba? Pero 'wag kang mamimili, prospect as you go. 'Di ba? Everyone can be a leader. O detach, no? Detach po natin yung emotion natin sa outcome para po hindi tayo masaktan, 'di ba? Kasi may timing po ang mga ano eh. Alam niyo sa pagpo-prospect po, meron pong timing 'yan eh. Ano po ba ang task natin? O pipili po ako dito ng mga naka-online, yung lagi nagko-comment. Halimbawa si Christy. Si Christy Roques, o 'di ba? So, example si Christy, prospect ko siya. O si Christy, asan na si Christy? Ayan. Prospect ko si Christy. Inalok ko siya ng business natin. May question po ako sa inyo mga mentors. Sino po ang magdi-decide kung sasali siya? Ako o siya? Paki-type nga. Siya, tama si Marnelly, si Mags, di ba? So meaning, hindi ko po trabaho mag-decide para sa kanya. Are we learning mga mentor? Pero ano po yung task ko? Ano po yung job ko? Sige nga po, paki-type nga po sa comment section. Is to share. Tama rin po to educate. Tama si Maria, si Maylene. To share. That is my task. Hindi, alam nyo sa totoo lang, may timing po yan. Minsan, mamaya i-share ko po sa inyo kasi nasa banda ba yun? Ayan, sa pang-apat kasi yun eh. Meron pong timing. Kahit na po akala mo mayaman na yan, mas successful sa'yo yan, mas magaling sa'yo, meron pong law of timing. So pag na-realize nila gusto ko na magnegosyo, 'di ba? That's the time na, 'di ba? Mapapapasok nyo po sa negosyo natin. So, talking about prospecting, ito po yung mga gusto ko pong i-share sa inyo. Number one, pagdating po sa prospecting, napaka-importante ng you will dress well. Okay? Kasi you dress po not for you. Tulad po ako. When I dress, I'm not dressing for myself. Kumbaga ako po'y nananamit in accordance din sa mga kakausapin ko. Kasi I want them to take me seriously. And the only way for that to happen, I have to be serious. 'Di ba? Kaya nga po napaka-importante, you dress well. Bakit importante po 'yun? Sa tingin niyo po, sige nga paki-type nga sa comment section natin, bakit importante maayos ang pananamit? Kasi pag hindi maayos, alam nyo, pwede siya magbigay ng doubts. Tama po ba ako mga mentors? Pag di ka maayos manamit, hindi pa nakikita yung business mo, hindi pa nakikita yung produkto natin, when you do this business, mga mentors, huwag mong gawing about sa'yo.
It's about the product. It's about IM. It's about how you can help them. Pag ginawa nyo pong ganon, alam nyo, mas magiging madali. Are we learning, mga mentors, sa product? Minsan, ako madalas din po sa akin, I give sample. Sabi ng iba, mentor, hindi ba magastos yun? Kasi kapag ka mamimigay ako ng sample, magkano yun? Tama naman, may point ka, di ba? Kaya lang, nagne-negosyo kasi tayo. Alam nyo, grabe, ibang klase talaga yung product natin. Ako, ang dami namin napa-join na bigyan lang namin ng sample. Paki-type nga po, mamigay ka ng sample. Ang dami namin napa-join dyan, binigyan lang namin ng sample, try nyo po to, ang ganda sa health. Hindi namin alam, constipated pala. Alam mo, nung ininom, that day mismo, nagulat siya na nadumi siya. Na-detox yung katawan niya. Kailangan po kasi pag tayo kumikita sa IM, lagi kami stock na product. Para meron kang pang sample. Negosyo yan eh. Wag mong, kasi yung iba, ito challenge ha, mga mentors. Yung iba pag kumita, halimbawa kumita ka ng 100,000, inuubos mo yung 100,000. Ang gawin mo, yung 20,000 doon, yung 10,000 doon, ibili mo ng product para may pangbenta ka. Para may pangbigay ka ng sample. Tama ba, mga mentors? Alam niyo, grabe yan. Kung kayo po yung nakatira sa condo, kaya sa mga clubhouse, pag iinom kayo ng barley, huwag kayo iinom ng barley sa loob ng bahay nyo. Punta ka doon sa clubhouse. Doon ka magtimpla-timpla. Magugulat ka, baka mamaya may makausap ka pa doon. Nabigyan mo pa ng sample, magugulat ka, leader mo pala. Di ba? Mga mentors, actually, napakasimple lang eh. If you will just take action. Paki-type nga po ulit, action ng solusyon. Action ng solusyon, mga mentors. Pati tuloy ako, gigigil na naman ako. Gusto ko lang lumabas. Diba? So, share your why. Ito naman, if you are parang leading with the opportunity naman. Diba? You share your why. So, I'm curious, mga mentors, bakit ka nag-IM? Sa mga OFW muna, can you type kahit na very short lang? Bakit po kayo nag-IM? Huwag naman mahaba, konti lang. Bakit po kayo sumali sa IM? Alam nyo, that is powerful. Dahil sa product, sa mga OFW po natin, bakit kayo sumali sa IM? So karamihan product oh. Yung iba sa inyo, di ba? I'm sure meron din yung ayaw na mag-abroad. Di ba? Ayaw na yung buhay na laging kapos. Yung iba, passive income. Ayan, nakalagay po. Yung iba sa Complan. That's good. Pero alam nyo, if you dig deep kasi, kaya ko po tinatanong yung bakit kayo nag-join. Kasi sometimes, nagustuhan ko yung product or nagustuhan ko yung marketing plan. Bakit mo nagustuhan yung marketing plan? If you will ask 3 questions to 4 questions, maano yan eh, mapupunta ka dun sa totoong why mo. 'Di ba? So mahuhukay mo kung ano yung, yan, God-centered yung company. 'Di ba? That is powerful. Mga mentors, totoo yun. 'Di ba? You share that why. Pag may kausap po kayo, you share your why. 'Di ba? Kasi ako, one of my reason din talaga is to have a passive income for my family. I don't want to work for the rest of my life. I see myself doing IM for the rest of my life, pero gusto ko po na hawak ko ang buhay ko. 'Di ba? May nakaka-relate ba dito, mga mentors? You own your life. Ikaw may-ari ng buhay mo. Gusto mong humataw, pwede. Bukas gusto mong magbakasyon, pwede. Gusto mo kasama yung anak mo ngayon, pwede. Gusto niyo ba yung ganung buhay, mga mentors? Kakain kayo sa lugar na gusto mong kainan, hindi yung kung saan ang mura. 'Di ba? So, meron kang goal. Mamaya sabihin ko po sino kasi baka may inisip nyo, baka mamaya more on about sa'yo lang, 'di ba? Hindi naman. Mamaya explain ko po yan sa inyo. So, and show and tell.
Ito, tatalunan na natin yung sell yourself first kasi napakaganda nitong show and tell. Very powerful po when you, lalo na kung may kinita na kayo, huwag niyo po maliitin. Kahit na 20,000 pa lang yan, 50,000 pa lang ang total income mo, ipakita mo. Pag mayroon kang prospect, sabi mo sa kanya, tita, Kuya Mark, if ever pala, sabi mo sa kanya, if ever pala, someday na maisipan mong mag-online business or mag-part-time business. If ever na someday, balang araw, maisipan mong alam mo yon, ma-interest ka magkaroon ng second income, sabihan mo ko. Kasi may ginagawa ako, ang laki ng natulong sa akin. And then you show, eto yung kinita ko, maliit pa lang. Alam mo kahit 20,000 lang yan, kahit nga 10,000 lang yan, 50,000 lang yan, marami pong may interest dyan. Ako, pagka nagbebenta rin ako ng product, ganun din, pinapakita ko yung picture, yung mga before and after, pinapakita ko yun. Ito yung gumamit ng product namin, no? Ito na siya ngayon. Ito yung ginawa yung business namin, no? Ito na siya ngayon. 'Di ba? So, very powerful po 'yon sa pag i-invite. Yan, pag i-invite. So, wag po tayong magkakamali mga mentors. Pag kayo po'y bago, hindi pa po kayo marunong mag-present, invite lang po muna kayo. Kasi po yung iba, habang sila po ay i-invite, nag-e-explain. Ang puhunan, ganito, di ba? Tapos, ang produkto, ganito. Tapos, may just for you ka. Ang dami mo nang sinabi. So, magkaiba po yun, ha? So, kung tingin mo, hindi ka pa naman magaling mag-present, baka meron pong mentor ka na pwedeng sumama sa'yo to help you to do the presentation. Okay? So, pwede rin po yun. Okay? So, and be consistent sa pagpa-follow up. Minsan, hindi nyo po na-invite ngayon yan. O, totoo yun. Maaring next month. Maaring next year. Di ba? Kasi nga meron timing. Meron pong timing. Kasi ang tao may kanya-kanya pong ganap eh. Yung iba po dyan, di mo alam kaka-hair lang pala, excited siya sa work niya. Yung iba dyan di mo alam, namatayan pala. O kaya naman, na-break pala ng jowa niya. Hindi niyo po alam yan eh. Kung ano yung ganap talaga sa kanya. Pero may timing po yan. May nakaka-relate po ba dito? Type 1 nga or type ako? Yung dati, inaalok ka ng IM, di mo naman pinapansin. Dati, akala mo ang IM, ganyan-ganyan lang. Tapos nung nag-IM ka na, sabi mo, ang ganda pala nito. Di ba? Alam nyo, habang tumatagal sa IM, lalo ka mai-inlove. Lalo ka mai-inlove, no? Sa pool, sabi ni Marnel, no? Ayan. Okay, so next natin. Ayan. Direct and indirect approach. Although, ito po yung sa pag-aalok. Pag sinabi pong direct, diretsong inaalok mo yung tao. Yung indirect naman, madalas ito po yung script niyan. Nagsisimula po yan sa baka may kakilala ka. Ayun po yung script nun. Baka may kakilala ka na may health concern, baka may kakilala kang gustong pumayat, baka may kakilala kang constipated, baka may kakilala kang gusto mag-invest sa health, baka may kakilala ka na coffee lover, baka may kakilala ka na kulang ang sweldo, baka may kakilala ka negosyante, gusto magdagdag ng business. Diyan po nagsisimula yung indirect approach. So pag mag-aalok po kayo, pwede nyo gamitin yon. Basta po kailangan po, it doesn't matter kung direct or indirect ang approach nyo. Ang napaka-importante po dito, kayo po ay nag-aalok. Okay? Kasi po, nandun po ang solusyon. Importante na alok nyo. So direct naman, ako ang ginagamit ko po yung nabanggit ko na kanina about sa product, kung paano mag-alok using the product. And minsan naman sa opportunity, ang sinasabi ko naman, let's say, Mark, if ever na maisipan mo mag-online business someday, let me know, join first tayo, tandem tayo sa IM Worldwide. So, ganun yung mga approach ko. So, yun po yung mga direct. Mga direct na inaalok ko ng business. If ever pala someday, maisipan mo magdagdag ng income, let me know. Maybe I can help you. Diba? And then, nagsasend ako ng mga video na mga commercial natin, company event, incentives natin.
Kaya nga po, napaka-importante po sa inviting and prospecting yung profile mo. Kaya po pilitin natin na may mangyari sa atin sa IM. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tinaya mo dito, yung pangalan mo din. Kailangan may mangyari sa'yo dito, huwag ka papayag wala. Kasi po, ano po yan eh, branding mo po yan eh. 'Di ba? Eventually kasi pag nakikita nila may nangyayari talaga sa iyo, eventually sasali sila sa iyo. Ganun po 'yan. Alam nyo, ang pinaka the best attraction marketing result. Wala pong ano diyan, mahirap pong ano 'yan, iwasan. Pag ikaw po ay may achievement, no? Ikaw po ay nagiging ruby, nagiging emerald, nagiging sapphire. Oh, ano po 'yan, ibig sabihin may nangyayari sa iyo, umaangat ka. Ang tao pa naman gusto nila sumama sa mga taong may alam, may achievement. 'Yan. Kaya po, mentor, pilitin mo. Sa mga hindi pa sapphire, sabihin mo sa sarili mo, takitype po diyan. This October, magsa-sapphire na ako. Ha? Hindi po suffer ha, sabi ng iba, magsa-suffer na ako. Hindi po, magsa-sapphire na ako. 'Di ba? So, direct and indirect approach. Mamaya po, announcement natin yung ano natin, no? Ating anniversary. Exciting. Woo! Okay. Sige po, tuloy natin. So, number 3 is the presentation. Yan. So, ano po ba ang task natin? Kasi po ako din, I also do mga presentation, minsan po sa office, minsan po sa Antipolo. Ako po, ang view ko po sa presentation, my job is not to convince, just to educate. Yan po ang nasa mind ko. Whenever na meron akong presentation, my job is to educate, not to convince. Kasi I know na kapag na-educate kita bakit maganda ang IM, bakit kailangan mo mag-IM, you will decide to join. Di ba po? Ganun po yun. Ako kasi, ba't ba ako sumali? Ako kasi nilalagay ko yung sarili ko eh. Kung, di ba? Ba't ba ako nag-IM? Kasi naintindihan ko po na hindi talaga sapat, 'di ba? Una, ito po yung mga i-share ko lang po sa inyo yung view ko. The world is changing, mga mentors. I don't know kung actually nakakakilabot nga kasi 2008 pa lang sinasabi ko na 'to. Nadadating ang panahon, ang AI, ang AI, ang AI, and ngayon ano na siya, sobrang nakalanding na siya. So a lot of jobs ang mawawala. May papalit naman, pero yun nga lang, mas marami yung mawawala kaysa sa papalit. And what if yung job mo, kaya nang gawin ng robot? Hindi ka na kailangan. Posible, mga mentors? Kailangan ngayon yung ginagawa mo, mga mentors, hindi kayang gawin ng robot, hindi kayang gawin ng AI. Ano yon? Yung pagnenegosyo. Parang ang hirap maisip na yung AI nagnenegosyo na rin, di ba? Kaya very important, mga mentors, magnegosyo. Ako yan po, naintindihan ko. Naintindihan ko po na being safe is the new risky. Pag masyado kang safe, gusto ko ganito lang ako, okay na ako dito. Delikado. Delikadong-delikado. Kasi pag may nakita sila na mas mura kaysa sa'yo, mas bata kaysa sa'yo, mas magaling kaysa sa'yo, kaya na palang gawin ng AI yung trabaho mo, boom! You're out. Nangyayari, mga mentors? Yes. That is why, for me, kailangan talaga mag-IM. Sa panahon ngayon, in my opinion, hindi option for me ang magkaroon ng second income. Kailangan mong magkaroon ng second income. Maraming tao po ngayon ang walang retirement plan. I'm not saying na ang IM can be your retirement plan, guaranteed, na pag nagkaedad ka, sagot ka ng IM. Pero alam mo kung i-work out mo to, nagkaroon ka ng maraming consumer, posible talaga.
Kahit na hindi mo ma-reach yung sobrang yaman na katulad ng iba, at least hindi ka mamomroblema sa pera pagdating ng panahon. Di ba po? So this can be your retirement plan if you work hard on our business, mga mentors. 'Di ba? So education, education. Now, ang problem po sa presentation kasi minsan sobrang tagal. Kaya minsan iba naboboring, no? Yan yung mga challenge, di ba? Tipong 5 hours ka nag-present, di ba? Ang tagal. So, kailangan ma-keep it short and simple mo siya. Yung madaling maintindihan. Sabi ng iba, paano yan, Mentor TJ? Hindi naman ako magaling magsalita. May nakaka-relate po ba dito, mga mentors? Type 1 nga, yung parang mahiyain ka. Hindi ka magaling magsalita. Alam niyo po, ako po ay dating, hindi naman sobra, pero mga 50% yan, introvert, no? Ayoko rin po talaga yung nagsasalita. Pero hindi naman katulad nung iba. Yung iba kasi talagang, di ba, hindi na talaga nagsasalita. Ako naman medyo okay pa naman. Pero I have that parang feeling din. Pero I realize, hindi lang pala ako marunong noong mga panahon na yun, di ba? And number 2, hindi naman ako ang bida dito. Kaya nga sinasabi ko po kanina, ang bida po dito, yung produkto ng IM. Yung IM po ang bida po dito. Si Lord po ang bida dito. Hindi po tayo. Kaya ang pinaka-task talaga natin is just to share, just to educate. Minsan kaya lang po tayo nahihiya kasi hindi ka marunong, hindi ka sanay. Tandaan niyo po ito, mga mentors, gagaling ka sa isang bagay na parati mong ginagawa. Sino po ang gustong gumaling sa prospecting? Type 1? Type 1? Sino gusto gumaling sa prospecting? Dapat araw-araw ka nagpo-prospecting. Sino gusto gumaling sa presentation? Type 1, type 1. Dapat araw-araw ka nagpe-present. Dati naalala ko po, ang turo sa amin ni Press AM, kausapin daw namin yung electric fan. Kausapin daw namin yung electric fan, mga mentors. Nakakatuwa. Hindi namin napao yung electric fan. Pero the point is, araw-araw kaming may kausap. Nagpa-practice kami. So bigyan kita ng assignment, mentor, ha? Mamaya, mag-practice ka kahit kausap mo lang electric fan. Yan po, dyan po kami nag-start. And gumagaling ka unti-unti. I know some of you hindi magaling mag-close ng deal. Pero you know what? May encouragement. Araw-araw ka mag-close ng deal, gagaling ka po sa closing. Maniwala po kayo. Araw-arawin mo talaga. Gagaling ka sa isang bagay na araw-araw mong ginagawa. So, again, presentation, napaka-importante po. Okay. Ito po ang gusto ko rin i-share sa inyo when it comes to presentation. So, sa presentation, wag po natin kakalimutan na ano ba yung mission natin. Our mission is to share hope. H-O-P-E. Health, opportunity, prosperity for everyone. That is our mission, mga mentors. Makatulong tayo sa pangkalusugan at pangkabuhayan. Ang dami pong nangangailangan yan. Di ba po? So maraming may mga health concern, maraming, alam nyo po, walang opportunity. Di ba? Naghahanap ng business. Ang dami po niyan. Marami rin pong gustong umasenso. Di ba? And I'm sure, no, marami po sa ating gusto umasenso, hindi lang para sa atin. Kasi alam nyo, ang pera, okay naman. Kaya lang, kahit nasa sayo lahat, di ba? Pagka panay pa sayo lang, wala eh. Ang happiness talaga niyan is to share. Di ba? Kailangan po sinishare natin yung blessing natin. And wala tayong pinipili, for everyone. So yan po yung i-share natin, no? Kapag may mga presentation tayo, share natin yung mission natin. Kaya nga ang tawag sa atin, agents of hope. Yung tipong pag dumating ka, nabibigyan ng pag-asa yung mga taong kinakausap mo. Okay ba yun, mga mentors? Yung pag nakita ka nila, uy, ayan na,
Alam mo yung gumagaan yung atmosphere, 'di ba? Yung vibe gumagaan, nagkakaroon sila ng hope. Kasi totoo 'yun eh. 'Di ba? Na hindi naman kailangan na magkaedad tayo tapos 'pag matanda na tayo, lahat tayo dapat naka-maintenance. Hindi naman kailangan na habang nagkakaedad tayo mahina tayo eh. Yung tipong 30 ka pa lang oh, yung katawan mo pang 60 na, 'di ba? Hindi naman kailangan na magkaedad tayo na wala tayong ipon eh. Tama ba mga mentors? Hindi naman kailangan habang buhay tayong nanghihiram, nangungutang eh. Hindi naman eh. Kaya lang wala kasi tayong choice, hindi tayo na-educate, wala tayong option eh. So with this, 'di ba? Marami tayong matutulungan. Hindi naman ibig sabihin na bibigyan natin sila ng pera, but tuturuan natin silang mangisda. 'Di ba sabi nga po, if you give a man a fish, you feed him for a day. But if you teach a man how to fish, you feed him for a lifetime. So yun po yung ginagawa natin. Ini-educate, ini-empower natin yung kabataan. Alam nyo, maraming kabataan dito. Nagbibigay ng sila na nagbibigay ng pera sa magulang nila. Ayos ba yon mga mentors? May nakita pa nga ako eh. Binilhan niya ng kotse yung nanay niya. Yan po ang advocacy ni IM. 'Di ba? Yung kabataan, kaya nga may mga program tayo pang YEP eh. Nabibigyan ba natin ng pag-asa ang kabataan? Yes. 'Di ba? Pagka ikaw ay nasa 25 pataas, hindi ka nakasama. Pero pagka 24 below, meron tayong mga program for YEP. Ano ibig sabihin nun? Mas mababa, mas mabilis nila ma-reach yung mga free cars natin. Kumbaga, bata pa lang, ini-empower na natin sila na kaya nilang magnegosyo. Ngayon, yung iba tumutulong na sa magulang. Yung iba hindi na humihingi ng pera sa magulang. Ang sarap, di ba? And that is the goal of IM Worldwide, mga mentors. And ano yung USB? No, pag nagpe-present tayo, i-share din po natin ito. Ito po yung user, seller, and builder. Ulitin ko po user, seller, and builder. So sa IM Worldwide, pag nagpe-present ka, pwede kang maging user, pwede kang maging seller, di ba? Pwede kang maging builder. So ang user namin, 90% ng community namin, mga user. So kaya yung iba nag-e-enjoy, hindi naman nila ginagawa yung business kaya hindi sila kumikita kasi user lang sila ng product. Tapos yung iba naman, hindi naman sila, bukod sa user sila, gusto nilang magbenta ng product. Okay? Para makatipid din sila kasi yung kikitain nila sa pagbebenta, pwede rin ulit nila ibili ng barley, ibili nila ng product para yung mga daily necessity na product sa bahay nila, hindi na sila naglalabas ng sarili nilang pera. Kasi nga kumita sila sa pagbebenta. And then yung builder naman, ito po yung mga katulad natin. We are doing the business. No? User tayo, nagbebenta rin tayo, and then business builder din tayo. Nagbi-build tayo ng team. Yan. So yan po yung kumbaga option nila. Pwede kang user lang, pwede kang seller lang, pwede kang builder lang. So ikaw na lang mamili kung ano yung gusto mo. Okay? So yan po yung sample sa mga presentation. Now, sa presentation mga mentors, ang isa sa very crucial dito, you have to understand why people don't buy. Ano ba yung mga objections ng mga nakakausap natin? Yan. So, importante rin po ito. During your presentation, maganda po na sasagot nyo yung mga major objections. Katulad ng, wala akong pera. Ibig sabihin nun, they don't see the problem. No? Kumbaga sa pero ako, ito paniwala ko po ang objections madalas ay maling paniniwala. So anong gagawin mo? Itatama mo. So I give you example lang po, no? Kunyari nandito si
Basahin natin si ano. Ayan, si Sabino nandito. So kunyari, prospect ko si Sabino. Sasabihin niya sa akin, TJ, kasi wala akong pera. And anong normally nangyayari sa atin? 'Di ba? Parang hindi natin alam sasagutin. Paano ko sasagutin? 'Di ba? So don't take it seriously masyado, 'di ba? Minsan may mga ang objections kasi for me it's reflex reaction. Naranasan niyo na pong pumunta sa mall tapos binibentahan ka tapos sabi mo wala akong pera. It's a reflex reaction. Kaya ako minsan pag sinasabihin ako ganun, kaso wala naman akong pang-join, wala akong pang simula ng business. Kunyari, sinabi sa akin ni Sabino, wala akong pera eh. Ang sasabihin ko sa kanya, natatawa kasi ako sa objections eh. Pero sabihin ko sa kanya, Sabino, yun nga yung reason. Yan nga yung reason kaya nga tayo mag-IM. Kasi kung mayaman na ikaw, example, nagte 10 million ka na per month or 100 million ka na per month sa business mo or sa work mo, limbawa, hindi na kita aalokin. Yan ang reason kaya tayo mag-IM. Wala akong time. Yun nga. Kaya nga tayo mag-IM. Nagigets niyo yung answer ko mga mentors? Wala kasi akong time. Busy ako. Yun nga. Kaya nga kailangan natin mag-IM. Para dumating yung panahon na mas marami na tayong time. 'Di ba? Ako minsan sinasabi ko, sir, actually, ikaw nga yung hinahanap ko yung busy. Kasi, ibig sabihin, productive ka. Ibig sabihin, successful ka sa ginagawa mo kasi busy ka eh. 'Di ba? And eto, good news, sir. Dahil partner tayo, for the meantime, I will do the presentation. Hindi ko masyado kailangan yung time mo. Ang kailangan ko sa'yo, yung connection mo. Kasi yung kakilala mo, sir, hindi ko kilala. So, I'll do the presentation for the meantime. Let me know lang saan yung location. Diba? I'll do the presentation. So, again, mga mentors, kailangan may sagot kayo. Kailangan nasa isip mo na pag may objections, may sagot ka. Kasi pag wala kang sagot, talo ka. Kailangan po alam nyo tong sagutin. No? So, why people don't buy? Sometimes they don't trust you. So, ito yung binabanggit ko kanina, kaya very important po yung they don't trust the seller or the product, yung i-educate mo sila doon. Importante rin yung pananamit mo. Yung iba walang desire. 'Di ba? Na parang they don't know kung magne-negosyo ba sila. So, kailangan ma-educate mo sila. Kailangan ma-educate mo sila na bakit kailangan. They don't feel, no, they want it. Pero bakit nga ba nila to kailangan? Yun kasi yan eh. Pag sinabing no desire, dyan mo sila i-educate. So when you do your presentation, ito yung kailangan tamaan mo. Yung iba walang urgency. Naka-encounter na ba kayo ng ganyan? May mga ganyan din. The reason why they don't join the business kasi nga parang, bata pa naman ako, di ba? Yung ganon. O kaya naman, next time na. So ngayon, ang nangyayari, next time niya, nasasayang yung panahon. Yung panahon ngayon, sayang din income. Sayang din yung potential income niya sana. 'Di ba? So i-educate mo siya doon. O walang pera, example, o educate mo sa kanya paano niya magagawa yung negosyo kahit na kin-credit card niya muna. So, are you learning mga mentors, no? So, ito yung mga reasons na kailangan masagot mo din during the presentation. So, very vital din po ito, no? So, ako ma-advise ko po sa mga mentors natin na nandito, kailangan kaya mo mag-present ng 10 minutes, 30 minutes, 1 hour. Kasi may mga sitwasyon na walang time to discuss ng mahaba. So, kailangan kaya mong gawin lahat 'yon. So, i-ready nyo po ang sarili nyo. Another assignment, mga mentors, i-ready mo yung sarili mo na mag-aral ka mag-present. Kasi hindi ang mentor nyo po, hindi po yan habang buhay, ikaw ang kasama. Dadating ang panahon, magkakaroon yan ng ibang team sa Japan, sa Italy, sa Dubai. Mamimiss nyo po yung mentor nyo. So, ano kailangan mong gawin?
mag-practice ka. Ako dati nung bago po ako, ayoko pong mag-present. Alam niyo kung anong reason? Bakit? Kasi po, ang mentor po namin kasi si Pres AM, so magaling po siya mag-present. So feeling ko, pag ako nagpe-present, hindi sasali. Pero bang gano'n? Sige nga, may nakaka-relate ba dito? Type 1 nga. Nung bago ako, gano'n ako yung feeling ko. Pag ako ang nagpaliwanag, hindi sasali. Kaya gusto ko, yung mentor ko nagpapaliwanag. Pero yun nga, limiting belief lang din pala yun. Kaya mo pala, akala ko rin hindi eh. Kaya pala. So, ngayon, you will have more time, no, control sa business mo. Kasi pag lagi mong aantayin yung mentor mo, paano kung busy siya? 'Di ba? Kailangan, paki-type nga po, dapat kaya ko mag-isa. Paki-type nga po diyan sa chat box, dapat kaya mo mag-isa. O baka nawala yung mic ko, okay pa, yan. Dapat kaya mo mag-isa. Yes, maganda kasama mentor, pero hindi po habang buhay yan kasama nyo, kaya be thankful po kung nakakasama nyo sila, no? Okay, next. Yeah, almost done na po tayo. I hope marami na kayong na take down notes, no, dito po sa pinag-uusapan natin. Number 4 is closing. So ang challenge sa closing, mga mentors, ang iba po ay hindi nagko-close, no? Hindi nila ina-ask, no? Hindi nila pinupush yung payment. Kaya po ang nangyayari, hindi natin sila matutulungan, no? Walang action. So yan po ang nagiging ano eh. Kasi ngayong iba, natatakot sila baka i-reject sila or baka hindi pumayag, 'di ba? So ako ang closing na ginagamit ko lang po madalas, ito. Ayan. Ayan, balik natin ha. Ayan. So ito po yung sample ng mga objections. Kanina na nasagot na po natin 'yan. So punta na po tayo dito. So pagdating po sa closing, mga mentors, when you do our business sa IM Worldwide, okay lang ba yon? Let's have fun. Okay lang ba mga mentors? Have fun. Ngumiti ka naman. I-enjoy mo naman ang negosyo natin. Alam nyo, sell happiness. Mga mentors. Alam nyo, pag mas you're enjoying, yung vibe mo iba, alam mo yung aura mo, ang saya, mapapaisip talaga yung kausap mo, ano kayang meron sa kanya? Ba't ang saya niya? Di ba? Sell happiness, mga mentors. Napaka-importante po nito. Have fun, be grateful na sa IM ka na. 'Di ba? You should enjoy your business, especially when meeting prospect, 'di ba? Genuinely happy ka, they will feel your passion. Mas magiging open sila sa opportunity natin, sa inaalok natin sa kanila. Kesa yung pag nag-meet pa lang kayo, kinuwento mo na agad, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. 'Di ba? Lahat na kinuwento mo na. Lahat na ng negative. Oh. Ang hirap ngayon, 'di ba? Kaya guys, have fun. Have fun. Enjoy. 'Di ba? So ako po, ang ginagamit ko sa closing talaga, napaka-basic. Napaka-basic talaga. So I do this assumption close. Minsan pag may kausap ako, kunyari si Mina, no? Mina ba o Mina, no? Sabihin natin si Mina. Prospect ko siya. Sasabihin ko sa kanya, Mina, if ever, 'di ba, nasagot ko na lahat ng tanong niya, wala na ako iba sasabihin. Mina, ano mas nagustuhan mo? Yung gold ba o gusto mo mag-jade ka na? Gusto mo ba platinum muna? I just ask the question. If ever na magjo-join ka, anong plano mong i-avail? Gusto mo ba i-credit card or gusto mo i-cash? Just ask that question, mga mentor. Kasi you are leading them eh. They're waiting, mga mentors, they're waiting sa leadership mo. So the way you talk to them, as if gagawin niya na yung negosyo. Ang tawag doon, assumption close. So, let's say kausap ko si Mina, Mina, ganito yung gagawin natin. On the first week, di ba, nag-join ka na, kunyari ngayon, nag-join ka. On the first week, ang uunahin muna natin, yung mga kakilala mong ganito. Tapos, twice a week, nandyan ako sa lugar nyo. Alam mo yung may plano ka na sa kanya? You talk as if business partner na kayo. So with that, nakikita niya yung leadership mo, nakikita niya na
on board na siya sa negosyo natin. Okay? So, also yung fear of loss, yan, ginagamit ko rin to sa pagpe-present. Sinasabi ko dun sa mga prospect ko na, Mark, when you join the business kasi, yung ibang nagjo-join, nalalagay sa'yo. So, meaning, kung magjo-join ka 3 to 6 months from now, may mga sumali na supposed to be dapat under mo, na naunahan ka nila. And then, pag join mo ngayon, malalagay ka dun sa baba nila. Nothing wrong with that kasi marami namang tao. Pero, ano yung challenge? Sayang. Sayang kasi ikaw yung una ko nakausap. Okay? So, ang tawag dyan, fear of loss. Malaki ang mawawala. Sa totoo lang po yung iba, pag tinanong mo, alam mo ba, 5 years ago pa gusto ko mag-business. 5 years ago. Sana pala 5 years ago sumali na ako sa IM. Oo, sana. Kasi kung sumali ka 5 years ago, baka diamond ka na ngayon. Baka blue diamond ka na or black diamond ka na. So time is money. Kung magne-negosyo ka lang din, bakit mo papapatagalin? 'Di ba? At least nasasalo mo na yung mga ibang nagjo-join. And then power question. Ito pong power question, ano to kumbaga napapaisip sila sa mga binitawan mo. 'Di ba? Yan ako minsan may mga ganyan din po akong sinasabi sa mga prospect ko. Sinasabi ko sa kanila, "Very curious lang ako. Ikaw ba do you see yourself 10 years from now nasa ganyang career ka pa rin?" 'Di ba? So, most of the time sasabihin nila hindi na, 'di ba? Mary, do you agree ba na in order para may mabago sa buhay natin, dapat may bago rin tayong ginagawa? 'Di ba? So, yung mga gano'n, kumbaga napapaisip sila sa mga sinasabi mo. So, yun yung power question na tinatawag, 'di ba? Kasi nga yung iba, hindi po sila natatanong ng gano'n. 'Di ba? Mas masarap pa rin talagang trabahuhin yung future na, para sa family mo o tinatrabaho mo yung pangarap mo, hindi yung pangarap ng ibang tao. Agree ba tayo diyan mga mentors, 'di ba? Sometimes kasi the truth hurts, but the truth will set you free. Katulad niyan nung mga panahon na kumbaga unemployed kami. Oh, hanggang kailan 'yun? Hindi naman puwedeng habang buhay 'yun, 'di ba? Hanggang kailan ka matatakot mag-rest, 'di ba? Kahit na, 'di ba, mapagod ka, importante nilaban mo yung pangarap mo, 'di ba? Kahit na may risk, importante lumaban ka kasi yun yung tama, 'di ba? Okay, so yan yung mga, closing na ginagawa ko rin, 'no? Okay, next. Almost done na po tayo. Next is follow-up. Ayan. So sa follow-up, wag na wag po kayong hihinto. Ayan. Ako po medyo mahaba ang pasensya ko diyan 'no sa follow-up. Lalo na kapag nakikita ko talaga, "Uy, eto leader talaga 'to, magaling 'to, masipag 'to." Medyo mahaba po yung pasensya ko diyan, 'no? Yung iba kasi, ang nagiging challenge nila, mabilis silang mag-give up. Yung pagka, may sinin sila, ayaw niya siguro. Ako po hindi ako tinatabla ng sin. Mas gusto ko nga yun sa totoo lang. Ewan ko ba't gano'n 'no, pero, gano'n po ako. So, kaya ako unless patay na po yung tao, hindi ko na po ifa-follow up. Pero hangga't buhay, fina-follow up ko po 'yan. Okay. So, follow-up sequence, within 24 hours to 48 hours, yan maganda ma-follow up mo siya. After nun, 3 days, after nun, 7 days, after 15 days, after 30 days, don't stop, no? So ako, ganun yung style ko. No? Minsan may once a month akong fina-follow up, meron din akong every 3 months, meron ako every 6 months, meron akong once a year lang, depende sa tao. Kasi ayoko naman po makulitan, no, yung mga fina-follow up ko rin. So that's something na ano no, talagang nasa DMO ko po 'yan. Kailangan may fina-follow up ako every day para hindi ako matabunan. Yan. So, yan po ang sekreto. Now, paano mag-follow up? Minsan, kahit video lang, okay na. Di ba? Kahit na, di ba? Kahit na
company video, or for example, bagong commercial natin, bagong event natin, 'di ba? Tapos minsan may ano rin ako, may mga follow-up din ako medyo command na. May mga gano'n din ako. Bro, ano, game na tayo. 'Di ba? Bro, ano, tandem na tayo sa IM. Bro, simulan na. Let's say may lalo na may sales na papasok, shini-share ko ulit yung pina-follow up ko yung ano, yung mga nakausap ko na. So yan. So dapat yung follow up mo rin may value. Huwag yung kamusta ka ng kamusta. Kamusta? Kamusta? Okay, so sendan mo siya ng something na kung yung tao na kausap mo medyo health advocate, mga testimony, marami tayo niyan. Gumamit ng product, may testimony, share mo sa kanya. Natawa tuloy si Justin, 'di ba? 'Di ba? So i-share mo niyo po sa kanila kasi yan po ang gusto nila. Okay? So may natutunan po ba mga mentors? And as I end, I'm sure no full pack po yung ideas na na-share natin. Yan, marami daw po natutunan. Pero mga mentors, reminder, why do we need to do our business? Ano ba yung pinaglalaban natin dito? Yes, gusto nating umasenso. Yes, gusto nating kumita. 'Di ba? Kasi nga paano ka makakatulong sa iba kung ikaw mismo kailangan mo ng tulong? Ako po, ang declaration ko po sa ating lahat, dadating ang panahon, nagigising ka nang wala ng alarm clock. Gusto niyo ba yung ganung buhay? You own your life again. 'Di ba? Yung ikaw may hawak ng buhay mo. Mas marami kang oras sa pamilya mo. Lahat ng utang mo mababayaran mo. 'Di ba? If you work hard, 'di ba? Basta kinarir mo ang IM worldwide. Time will come. Ikaw naman ang magpapahiram. 'Di ba? Kasama mo ang pamilya mo makakapag-travel sa iba't ibang bansa. Ang saya niyan, no? Yung ipapatawag mo yung buong angkan mo, tapos sasabihin mo, magta-travel tayo. Eh bakit ba, mentor, kailangan ba mag-travel? Well, alam nyo po, marami nagsasabi na hindi man kailangan mag-travel. And kadalasan ng mga taong narinig ko pong ganun, na sinasabi nila ang travel hindi naman importante, hindi nakakapag-travel, di ba? Ang pera, sabi nila, hindi importante ang pera. Kadalasan po ng mga taong narinigan ko noon, wala rin pong pera. Kaya guys, nothing wrong to dream. There's nothing wrong na bigyan mo ng magandang future ang family mo. Kasi para sa pamilya mo yan. Time will come, magiging ganyan po ang buhay mo. Hindi ka na magre-rent. Dadating ang panahon, makakatira ka sa hindi yung pwede ng bahay, yung pangarap mong bahay. Kasi marami naman mga murang bahay, 10 million, 5 million, di ba? Okay na yung bahay mo, di ba? Pero yung pangarap mo talaga, maganda yung ganun. Kasi isang beses ka lang mabubuhay sa mundo. Maganda yung, example, yung bahay ni Mentor Pichi. Grabe, hindi ko alam ilang, nasa 100 million ata yun. Hindi ko alam kung magkano yun, pero napakamahal. Ganong bahay dapat, pangarap. Kasi isang beses ka lang mabubuhay. 'Di ba? Sagadin mo na. Ano na yung gusto mo? Hindi naman sinabi ni Lord, ikaw, siguro ang bahay mo 3M lang. Wala namang ganun eh. Ikaw lang unlimited nga si Lord, wala naman sa kanya yan eh. 'Di ba? Ay, nako. Dapat nga bawat country may bahay kang ganyan, no? 'Di ba? Ano pa po, mga mentors? Ito very very close to my heart, no? And I'm sure marami po dito mga mentors. Siyempre, unahin natin sarili natin. Maayos na yung buhay mo. O ngayon, makakatulong ka na sa ibang kapwa, no? Pwedeng sabay din, no? I'm sure marami po dito na pag umasenso tayo, ang goal natin is makatulong sa kapwa natin. Ito yung sinasabi ko kanina. This will give meaning sa buhay natin. This will give fulfillment. Kasi nga, ang totoong happiness, yes, masaya rin pag may bahay, masaya rin pag may kotse. 'Di ba? Lahat yan masaya. Pag may pera ka, masaya. Pero kakaiba ang joy pag nakakatulong ka sa kapwa. No? Iba po, no? Yan, kaya I'm sure yung iba po dito, yung heart nyo is to help yung mga medyo may edad na. No? Yung mga home for the aged natin. Maganda po, tulungan din natin sila, no? So iba, may ganyan yung iba naman sa
sa earth, no? Meron naman kayong passion na pag umasenso ako, pag kumita ako, gusto ko susupport ako sa mga charity na nakakatulong sa environment. That's good. Kaya kailangan natin mag-IM. Kasi agents of hope tayo eh. Force for good tayo, mga mentors eh. Yan po, ayan nga, kaya nga ang ganda ng IM Worldwide. Sila VP, sila Press EM, sila GM Ana, ini-educate tayo na kumbaga hindi lang umasenso to be a force for good, 'di ba? Yan po ang maganda sa IM Worldwide. Ano pa, yung iba sa inyo may mga gusto kayong tulungan pabahay. Hindi naman ganoon kamahal yan, 'di ba? May mga gusto kang tulungan, no? May tag 3 million, 5 million. Eh paano kung kumikita ka na ng malaki? Di ang dami mong matutulungan. Grabe, no? Ang saya niyan, no? Can you imagine, no? May mga pamilya nagpapasalamat sa iyo kasi natulungan mo sila. 'Di ba? What else? O yan, ito naman, ito gustong-gusto ko rin 'to. Kasi dog lover din po ako, tapos naging cats na rin. So, si VPI ka rin, I'm sure, no, talagang yung heart niya rin is nasa mga dogs, so yung iba nating mga founders din. So, ayan, so makakatulong ka sa mga ganyan, 'di ba? Ang sarap ng buhay. Buti na lang po may IM Worldwide na meron tayong vehicle, meron tayong pwedeng gawin na makakatulong tayo sa mga charity na gusto natin suportahan. We encourage you na hindi lang pangarap mo ang ilaban mo. Ilaban mo rin yung mga charity na gusto mong tulungan. That's why, kaya ako yung quitting wala eh. 'Di ba? Kasi nga may nilalaban kay, meron kang why. 'Di ba? Yung iba sa atin pag may mga trahedya, 'di ba? Nandun yung heart mo, 'di ba? You always help. Kaya nga yung iba sa atin nagvo-volunteer, 'di ba? Pero mas marami kang magagawa pagka may resources ka din. 'Di ba? So, yan po, ang sarap po tumulong, no, sa mga nangangailangan din po talaga ng tulong. Yung iba naman sa kabataan, o pag nagbo-birthday kayo, doon kayo ah, sa mga bata na wala na magulang, 'di ba? So, pinapakain nyo. Alam mo, pag umasenso ka sa IM, ang dami mong batang matutulungan. 'Di ba? Ako, kakatuwa lang po, no? Nakaka-excite, no, yung magagawa natin together, no? I'm sure, pag marami na pong umasenso sa IM, the world will never be the same again dahil sa dami ng taong natulungan natin. So, wag po natin isipin yung atin lang, ha? Isipin din po natin tumulong sa kapwa. Okay? So, yun po. Ayan, example, yung iba may na-ospital, walang pambayad sa ospital. Yes, hindi naman, minsan hihingi ng tulong sa'yo, di ba? Minsan hindi mo naman responsibility yan. Pero 'di ba, pagka may sobra ka, ang sarap din talagang tumulong. Alam nyo, there was a time din tayo rin kailangan ng tulong. May nakaka-relate ba dito, mga mentors? There was a time na kailangan natin ng tulong, may taong tumulong din sa atin. So pay it forward, mga mentors. Walang masamang tumulong. Yes, di mo responsibility 'yan, 'di ba? Pero if you have the heart, no? Minsan kasi si Lord po 'yung nagbibigay niyan sa iyo, 'di ba? So, 'di ba? Why not? Why not? Tulungan natin din 'yan. Then, ang pinaka the best for me, no? Talagang grabe ang magiging impact, mga mentors. Kahit po nagsisimula pa lang po kayo ngayon, lagi ko po sinasabi 'to. Kahit dalawa lang po ang leader mo ngayon, tatlo lang po kayo ngayon. Ngayon lang po 'yon. Dadating po ang panahon na you will speak sa Philippine Arena sa mga crowd na katulad nito, na lahat po 'yan downlines mo. Na lahat po 'yan leaders mo. Kahit po mahiyain ka ngayon, dadating po ang panahon, you will speak in front. You will inspire millions of people kung paano ka natulungan ni Lord baguhin ang buhay mo through IM Worldwide. And then, ang bawat isa dyan na makikinig sa'yo, mai-inspire sila sa'yo. Magkakaroon sila ng hope. Bakit? Kasi nagawa mo. And sometimes, hindi po madali kasi may challenge kang dadaanan. 'Di ba? Nakaka-inspire yung kwento na may challenge na dinaanan. 'Di ba? Time will come, magiging ganyan po eh.
Diyan po talaga papunta yan. Grabe. Nakaka-excite po yan pag nangyari na po yan, no? So, again, as I end, sabi po sa Proverbs 16:3, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Si Lord po ang magbibigay niyan lahat, no? Si Lord po ang tutulong niyan. Kaya ngayon pa lang, isama mo na si Lord sa negosyo. 'Di ba, Lord, hindi po ako magaling. Hindi po ako, mahiyain po ako. Wala rin po akong koneksyon. Pero alam nyo, kahit mahiyain ka, wala kang koneksyon, kaya kang gawin ni Lord na crown alpha mentor. Kaya kang gawin top earner. 'Di ba? Grabe, for God's glory. So, yun lang po. Maraming salamat sa pag-attend ng training natin. See you po sa ating mga events and announcement. Wag na wag po tayong mawawala this October 19. Mga mentors, are you excited? Sa mga, grabe po ito. Hindi ko alam anong pasabog po ng company natin. So, thank you po tayo, no, sa ating mga founders. So, thank you Pres, thank you VP Aika, thank you GM Ana, kasi lagi nyo pong pinapaganda ang IM Worldwide. Hindi po kami nagkamali ng company sinamahan. Yan po talaga yung ano, no. Laging paganda ng paganda ang IM. Can you imagine, no? Sino ang kiniklaim mo dito, mabubunot ka sa 8 million pesos? Yeah. Type me! Paki-type me nga po. Sino naman yung sa 800,000? Grabe. 800,000, pwede na, di ba? So, I'm sure marami pong hinanda ang company po natin. So, October 19 po ito sa Mall of Asia. Make sure na may ticket ka. Kung wala pa, maghanap-hanap ka na. Baka meron pa dyan. So, and you will be part of history of IM Worldwide. Kakaiba po ito, no? So, exciting po yan. And on October 4,